Kahapon lang, sinasabi ni Bongbong Marcos na walang oil crisis. Halos ang kanyang tagapagsalita na si Lucaret na si Claire Castro ay makipag-away pa sa mga kritiko at pati na rin sa kanyang kaalyado na si Tubi Tiangco. Ngayong araw, nagdeklara po si Bongbong Marcos ng State of National Energy Emergency. So ibig sabihin, anytime maka-access po sila sa pondo dahil nasa State of National Emergency na nga. Kaya tuloy, ang sinasabi ng ilan sa ating mga kababayan, mukhang papaldo na naman sila, mga kababayan. Anyway, tingnan natin kung ano yung magiging resulta kasi base po sa nakikita natin na estimate, 45 days na lang ang natirang supply at hanggang ngayon ay mukhang wala pang klaro na diskarte yung ating gobyerno kung saan talaga sila kukuha ng supply. So sa pamamagitan pa ng pagdeklara ng State of National Energy Emergency, mapunuan kaya o matugunan kaya yung shortage po na parating ng mga produktong petrolyo. So abangan natin yan mga kabayan. At sa ating pagpapatuloy ng ating update, sinasabi nga natin, mukhang naniningil na po si Karma. Si Aling Karma o si Mang Karma mukhang naniningil na. Pero mukhang maswerte pa rin ang dating kongresistang ito na ngayon ay gobernador na. Dahil sa kanyang pagkadisgrasya ay hindi po siya natuluyan. Sayang naman. Akala ko matutupad na yung hiling ni Miss Cara David. Itong dating congressman na ito, mga kabayan, hindi na natin kailangan i-mention ang pangalan ng gunggong na ito. Puro isa po ito sa consistent na sumisira kay President Duterte at consistent na nagpapa-impeach kay Vice President Sara. Itong taong ito. And sabi nga natin, sa dami ng pera na nanakaw nila sa gobyerno, hindi naman nila madadala sa hukay kung sakaling may mangyayari sa kanila. Swerte at nakasurvive pa ito. Siguro para sa akin, isang babala na ito na dahan-dahan naman po kayo sa pagnakaw ng kaban ng bayan. Dahil kawawa po yan sa bayan ng Pilipino. Lalo na ngayon sa panahon ng krisis. Kita nyo, nagkakandara pa ngayon ang ordinaryong Pilipino kung paano makasurvive. Lalo na sa napakahirap na sitwasyon ngayon, mga kababayan. At sa pagpapatuloy ng ating update mga kababayan, ito nga po ibinulgar ni Congressman Kiko Barsaga ang tunay na pagkatao nitong si Ping Lacson na kahit para sa kanya ito po ay kababayan niya sa Cavite ay hindi niya ito sinusuportahan. Anong ugali nga ba mayroon si Ping Lacson bilang isang Caviteño? Okay, pag-uusapan natin pero bago ang lahat, pakilike naman ang video ito mga kababayan. Actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since ako, even during 2025, hindi ako masyadong, well, even during 2022, hindi kami masyadong pro-Lacson kasi kilala namin siya sa Cavite. Okay. Even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. When he At ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy. Hindi ko nga Mantakin nyo mga kababayan natin ha. Maski taga Cavite pala ayaw din kay Ping Lacson. So marami po siyang nauto. alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Kasi mukhang Kiko, yung disclosure ng 18 na Marines, is it probably true or you don't give it credence? Well, coincides with yung sa sinabi ni Orly Cotesa and regarding sa sinabi ni Saldico. So, if any of those are true, then the others would have some truth to them as well. And actually, surprised ako na supporters kayo ni Senator Ping Lacson dati. Since So maganda yung comment dito mga kababayan natin ni Kong Kiko Barsaga. Sabi niya nga, kung may totoo dito sa sinabi ni Orly Cotesa at ni Saldico, ibig sabihin, lahat ng mga sinabi ng Marines ay totoo din. Okay. even you're during from the Cavite. 2022 elections, Yeah. hindi naman siya malakas dun sa Cavite. When At he ran for Cavite ba yan? president. Cavite. Silang Laboy. Hindi ko nga alam na taga Cavite yan. Cavite. So at least ngayon, kilala niyo na si Lacson. Yeah. Well, So napunta lang sa Lacson ang pinag-uusapan. Dahil nga itong si Lacson, yung galit na galit dito sa 18 na Marines. nakakalungkot kasi I'm expecting more sa mga retirees, yung mga magre-retire ng mga political na supposedly nagkaroon ng kapangalan.
mabuti or masama, parang mas gusto pang mag-retire ng mas masama ang reputasyon. Pinakita niya ito na talagang nag-ano siya, pinoprotect niya talaga si Martin. Nung hindi niya talaga hindi niya ni-require na humarap dun. Sabi niya, interparliamentary courtesy. Yung sinasabi ni Senator Marcoleta, ay kung ako, hindi ko gagamitin yung interparliamentary courtesy dahil sa massive ang corruption Correct. na dapat ay ating susiriin. Diba? Pero Yeah. it looks So, totoo naman yun, mga kababayan natin. Kasi kahit sino naman nakikita yung pagiging protective ni Ping Lacson dito kay Martin Romualdez. Kasi ang napapansin din po natin, tuwing nagkaroon ng pagmimensyon sa involvement ni Martin Romualdez, masyadong dinadivert ni Ping Lacson, pati na rin nga si Tuta Soto, yung usapan. So, nung naglabas ng video si Saldico, anong ginawa? Diba? Sinasabi nila na dapat nagpapakita. Saldico, dapat humarap si Saldico. Oh, yung star witness na sinasabi niya, si Saldico yon. Pero nung naglabas ng video si Saldico, hindi niya na pinalabas, tinanggi niya na. Kasi nga, alam niya, na ilaglag ni Saldico si Martin Romualdez. like politika lang talaga. Pati sa Blue Ribbon Committee ay politika ang naghahari dyan. Kung bakit si Senator Ping Lacson ay ayaw niyang magpatawag ng 18 na yan. Eh kung ayaw mo pumapatawag ng 18, kahit na mamili ka na lang, ilan sa 18, yan na lang po ang inyong ipatawag. Kasi, alangan naman, tingnan nyo kung aling affidavit dyan ng palagay nyo ay very, specific, ipatawag nyo. Para naman mapatunayan na ang Blue Ribbon Committee ay hindi po bias at walang pinagtatakpan. Tama yun, mga kababayan natin. Dapat ipakita ni Ping Lacson na yung Blue Ribbon Committee ay hindi bias at walang pinagtatakpan. Kaya lalo siya napapahiya dito, lalo na nagsalita yung mga kilalang personalidad at hindi lang kilala ito, no? Kundi matagal na rin sa usaping politika at kapang-kapa na rin po nila yung mga nangyayaring investigation. Abogada rin ito, si Attorney Rowena Guanzon. And nadadagdagan pa yung sinabi nga ni Kiko Barsaga na kahit yung mga taga Cavite ay hindi sinusuportahan itong si Ping Lacson dahil kilala na nga po yung pag-uugali. Again, mga kababayan, kanina sa unang part ng ating video na banggit natin yung pagdeklara ni Bongbong Marcos ng State of Emergency. State of National Energy Emergency. So, ibig sabihin, pwede sila makapag-access anytime sa pondo at pwede rin po nila na i-press yung presyo po ng mga produktong petroleum. Tingnan natin kung ano yung action na gagawin nila dito sa pagdeklara po nila ng National Energy, State of National Energy Emergency. Tingnan natin, mga kababayan. Pero alam mo, minsan nakakatawa lang kasi mantakin mo sabihin nila na walang dapat i-worry dahil walang oil crisis. Isang araw lang yung nakalipas, nag-iba na po yung takbo ng kanila mga utak. And sa pagpapatuloy pa gusto ko lang balikan itong, hindi ako makabupon dito Di kanina nabanggit na natin yan. Itong kongresistang ito. Mantakin nyo, mga kababayan po natin na disgrasya, di po ba? So para sa akin, dapat mag-ingat na sila. Mukhang iniisa-isa na po sila na sinisingil ng karma. Lalo na ngayon, mantakin mo yung ating bansa ay nasa matinding crisis, mga kababayan, hanggang nagdeklara na si Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency. Pero mantakin mo, mga kababayan, mas inuuna pa rin nila yung pagpapa-impeach kay Vice President Sara. So yung lahat ng mga Pilipino, galit na dahil kailangan ng solusyon sa matinding crisis, sila po, Duterte pa rin, sila nakapokus. At mantakin mo gusto pa nilang paharapin si BP Sara. Pero hindi kagaya nilang tanga si BP Sara na magpapauto sa kanila. Ayan. Nag-anunsyo si BP Sara na hindi po siya haharap sa gusto nilang pagpapatawag sa kanya. Ang galing talaga ni Vice President Sara. Salamat po, paki-like ng video, mga kabayan.